remember pagka-pass namin ng application within 6 months nakuha na namin yung PR. Noon ang bilis-bilis, no? So Mabilis within lang, 6 yeah. months lumabas yung PR namin, and then punta na kami dito nung 2001, no? Mhm. Siyempre as an immigrant, lahat ng ipon namin bagong kasal kami, yun na nga yung sinabi mo yung $12,000, yun yung ipon namin, wala pa kaming bahay, nakikitira lang kami sa magulang ko noon. Mhm. Yun ang binaon namin, tapos punta kami rito, wala kaming trabaho. Pagdating dito siyempre nakituloy kami sa kamag-anak namin, and then apply ng trabaho, Mhm. and then eventually nakahanap kami ng trabaho na nasa linya namin, no. Swerte naman Mhm. kami, no, na 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 nakuha namin yung trabaho na gusto namin, no. Yeah. Yung misis ko teacher siya, sa Philippines, ako naman nasa finance ako. So nakakuha ko ng senior financial analyst job Yeah. sa isang telecommunications company. So sinwerte kami. So I guess yung Yeah. una naming lesson dito is naniniwala kami na sabi nila, yeah, you have to start from the bottom, no? Pero kung may Mhm. pinag-aralan ka naman, kung sa tingin mo Yeah. namang maganda yung qualifications mo, Yeah. tirahin mo yung ano, yung gusto mo. Kung financial analyst ka sa Philippines, subukan mong tirahin yung financial analyst Mag-apply job dun, yeah. dito rin, no? Yeah. So sinwerte kami, no? It took us mga several months, mga 3, 4 months, Mhm. nakuha namin yung jobs na ginagawa namin sa Philippines. Yung background niyo So, is, yeah, and again, nagamit niyo. hindi siya imposible, no? I know Yes. may mga kwento na sabi nila start from the bottom. Nasuwerte kami na nakuha namin yung jobs na ginagawa rin namin sa Philippines. Okay, so maganda yung simula namin dito. Very nice, very nice. And but that time, so newlywed, kailan kayo nagkaroon ng Nung anak intro or pa ako nun sa finance, madugo, madugo. oo. Nagsisimula yun pumapasok ako ng 9 o'clock ng umaga. Tapos ang uwi na namin dun mga lumalabas mga 11 midnight na. Tapos kami ng Oh, misis ko, ang oo. ginagawa ko, sinusundo ko siya kasi magkalapit lang yung opisina ko tsaka yung eskuwela kung saan siya Yeah. nagtatrabaho. Sinusundo ko siya imbis na umuuwi kami, bumabalik kami sa opisina ko at dun na kami nagdi-dinner. Yes. So ganun ang nangyari kaya kinukuwento ko yun kasi dumating kami 2001, nagkaroon kami ng baby 2004. Okay, So 3 3 years years kami after. walang baby kasi nga Oo, wala kaming oras na yung na time. wala na akong ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho, and minsan pati weekends, nagtatrabaho din ako, no. Oo. So isipin mo, no, 9 o'clock ng umaga, uuwi kami ng midnight midnight or close to midnight, tapos the next day 9 o'clock ulit. So gano'n yung Start buhay ulit. namin, gano'n yung Yeah. buhay namin. So halos wala ng oras para gumawa ng baby. So yun. So 2004 pa kami, after 3 years pa kami nagkaroon ng baby. Okay, Okay. that's good, that's good, that's good. The good story kasi marami din naman talagang mga Filipino Canadian immigrants dito na makaka-relate din diyan, right? Na makikita na lang kayo ng mag-asawa mo, hi, hello, and then the other one, especially Yeah, mga yeah, for shiftings, sure. and then they just go to their separate works. And then yun nga na pag-usapan din natin so may mga kamag-anak ka dito and Marami akong kamag-anak, yeah. oh, so bro, besides do sa kamag-anak mo, were there resources or humingi ka ba ng tulong sa mga community center, Filipino center, or something Yeah, like that? nung time ko kasi hindi pa masyado uso yung yung internet sa bahay, eh. Ang bihira yung may internet sa bahay, ano? Oo. So nung time na dumating kami, yung tito ko nun very graciously welcomed us. Wala siyang internet sa bahay nila, no. So ang ginagawa Mm. namin, nagpupunta kami sa, ang tawag namin akong service center sa Canada, it's funded by the Canadian government, eh. It's like Service Canada Mga or Oo, parang gano'n, parang parang employment gano'n, center, eh. May mga employment center, employment center, yes, yes, meron mga nga, gano'n. So pupunta kami do'n, may mga ano din, nakahilera din yung mga desktop, eh. oo, So pupunta ka lang do'n, ang daming desktop do'n, mga lagpas 20 yata 'yun, eh. oo. Tapos, pupunta ka do'n, buong araw gawa-gawa ka ng resume, pasa ka ng Resume, pasa ng resume. Tapos naalala ko nung time na 'yun, yung pangalan ng website is Workopolis. Workopolis din yung Workopolis, yeah, aggregated site ng mga yeah, yeah, lahat. jobs, So yes, yes. padala ko ng padala ng resume, pati misis ko padala ng padala, until eventually nakahanap kami ng trabaho na gusto namin. Actually, sorry, before that, Yeah. Sa Pilipinas pa lang isang strategy na ginawa namin, habang nasa Pilipinas pa lang kami, nung nakuha na namin yung yung Visa, PR namin, oo. nag-a-apply na kami ng trabaho. Sinasabi Sa namin, Pilipinas pa lang. so naalala ko dumating kami dito March, eh.
after Christmas, mga January, nagpapadala na kami ng resume. Sabi ko, hey, I will be arriving in Canada in March. I will be ready for interview in March. So, Okay. doon pa lang ginagawa, nag-job hunting na kami sa Oo. Pinas pa lang. So, yun. Ganun kami May naghanap mga ng trabaho. naman bro, may mga nag-respond agad Oo, sa'yo. actually, nakakatuwa nga kasi pagdating ko dito, meron akong interview agad eh. Oo. Pagdating ko dito, the next day, may interview na ako. Kasi nga sa January pa lang, Oo. may mga kinakausap na ako eh. Nagpapadala na ako ng resume eh. So alam nila na darating ako naalala ko yung date nun, March 16 eh. March 16, 2000 na lang kami dumating dito. March 17 meron akong interview. Okay. Kasi gusto ko kasi na pagdating dito, kumbaga tira agad para Oo. mabilis. The sooner we can find jobs, the better, right? That's So better. one reason why medyo mabilis yung pagkahanap namin ng trabaho, and at the same time nahanap namin yung trabaho na gusto namin kasi ano to, Ready na kayo eh. Talagang matagal pa lang bago pa lang dumating. bago pa lang. Nagpapadala na kami ng resume eh. Tsaka may mga kinakausap na kami ng mga headhunters eh. So That's yun. good. And sa experience mo bro, as a Filipino Canadian immigrant, did you had may mga difficulties, mga challenges ka ba that you think yung mga sa trabaho or even sa environment mo, may mga difficulties or challenges ka na naranasan because of I guess may mga nakakausap kasi ako na because of their educational background or yung kanilang background naging parang hindrance para Okay. go ahead siya sa trabaho. Okay, ganito, no? I'll answer it two ways kasi I think I know what you're asking, no? Una, meron bang discrimination dahil Pilipino ako, no? So, ang mindset namin ng misis ko, when we go there, wag nating isipin na may racial discrimination. Wag nating isipin yun. Kasi, pag sinabi mo, kasi Pilipino ako, kaya hindi ko makukuha yung trabaho na yan, hindi ka nagaganahan eh. Oo, yeah. Hindi ka nagaganahan eh. At saka, at the same time, nakikita ko naman eh, nung nag-apply ako, ang daming hindi puti eh, ang daming immigrant. And alam ko, maka-Bombay, maka-Chinese, maka-itim or what, nakakakuha sila ng trabaho. Nakakakuha sila ng office jobs, right? So kung kaya ng itim, kung kaya ng Bombay, kung kaya ng Chinese, bakit hindi kaya ng Pilipino? So right from the start, yun yung mindset namin, no? Sinasabi ko walang racial discrimination, pero dapat ang mindset namin nung nagpunta kami, sinabi namin na hindi natin pipigilan ng sarili natin na mag-apply sa trabaho dahil Pilipino tayo. Yes. Na, ay, nako, office job yan, hindi pang Pilipino yan. No, you go for it, no? You go for it. No? So, kasi nga, kitang-kita naman eh. Alam mo yun, posible naman na makahanap ang itim, ang Bombay, ang Chinese, or whatever ng trabaho na ba't hindi Pilipino, right? So, hindi namin ginawang hindrance yun, no? Hindi namin ginawang, yun yung mindset namin. And then, pangalawa, yung education naman, at the same thing, ano, maraming Bombay, maraming Chinese na hindi naman nag-aaral sa Amerika, hindi naman nag-aaral sa Canada, nag-aaral sa kung ano, hindi kilalang eskwela sa India or sa China. Ganun kaya sa Philippines, hindi naman nila kilala yung mga sikat na mga eskwela sa Pilipinas. But yet, alam mo yun, nakakahanap ng trabaho. So at the end of the day, it's really, alam mo yun, the resume and the interview. You have to speak, you have to be able to prove to the interviewer that you can communicate. Yep. Right? Kaya nga yun yung interview eh, right? So again, kung kaya ng Bombay, kung kaya ng itim, kung kaya ng Chinese, kaya dapat ng Pilipino. So yun yung mindset namin since day one. Hanggang ngayon, ano? Hanggang ngayon, na yun yung mindset namin na we don't let anything stop us dahil Pilipino kami. In fact, nakakatawa kasi marami ng Pilipino dito na super sipag, super matyaga, and super successful. Kung kaya nila, dapat kaya rin natin. Kasi Pilipino rin tayo, pare-pareho lang tayo eh, right? That's good. That's good. So you would say talaga na mindset is the first thing na very important. Yeah. Huwag mong mamaliitin dahil Pilipino ka, ay hindi ko kaya yan, ay Pilipino lang ako. Yeah. Actually, dapat hindi Pilipino lang ako. Dapat Pilipino ako. Exclamation point. Pride, yes. Oh, Pilipino ako, right? Totoo. And if you pag nag-work ka kasi sa isang environment na diverse, sometimes parang meron talagang wall at the very beginning eh. Parang you have to prove yourself that you are. Yes. You belong, di ba? Yes. So if you have the mindset and you have that qualification and alam mo na you can do whatever yung job description that tells you to do, then by all means, right? Exactly. Both of us, we're members of Couples for Christ. And
Dito sa Canada, what do you think is yung community, is it important din sa iyong journey dito sa Canada? For sure, for sure. And I think yung community is what makes Canada home, no? Mhm. Yung ito may kwento ako, no? Kasi Sige, nung bro. nagtatrabaho ako, may kaibigan ako na Malaysian, no? Oo. Malaysian. So, naging magkaibigan kami kasi sinasabi niya, "Alam mo ikaw ang pinakamalapit na kababayan ko." No, Kasi true. kasi bihira ang Malaysian dito, eh, 'no? Totoo, totoo. Um, sa kumpanya namin bihira yung Southeast Asian, eh. Maraming Chinese, maraming Bombay, maraming puti, okay? Mhm. Um, konting siguro anyway, so kaya naging lumalapit siya sa'kin. Sabi ko Oo. naging magkaibigan kami tapos sabi niya, "Alam mo," yun na nga sabi niya, "Ikaw ang pinakamalapit na kababayan ko." Kasi Mhm. yun na nga, wala akong kilalang masyadong Malaysian dito 'no. Tapos Malaysian, yeah. kinukuwento niya pagka weekends ang lungkot-lungkot daw kasi sila lang pamilya nila, wala silang community. Mhm. So, importante yung community kasi like I said, it's what makes Home, Canada home. yes. Yeah. Kumbaga iba iba pa rin sure nag-i-English tayo 'no, pero yung mga closest friends mo, Mhm. yung mga kapwa mo Pilipino, eh. Kasi Totoo. ang first language mo Tagalog, eh. Ang Mhm. first language mo Tagalog, eh. Yung humor mo, yung mindset mo, yung wit mo, yung sense of humor mo, Tagalog 'yan, eh, Filipino, right? yes. So yung mga jokes mo, yung mga jokes nila nabebenta Nagi-get. nakukuha mo so iba yung ano, may pinagsamahan kayo kahit di kayo magkakakilala sa Philippines. Mhm. Dahil dito nagkukuwentuhan kayo, "Uy, ganito sa Makati noon, uy, ganito sa Divisoria noon." Mhm. So iba iba yung effect nun 'no, iba yung effect Mhm. nun dahil it makes Canada home dahil all of a sudden, pagka nakita kayo ng mga community mo, whether it's Couple for Christ or mga friends mo from other networks or circles, parang nasa Pilipinas ka. Parang Mhm. nasa Pilipinas ka, no? So importante 'yon kasi yun na nga, it makes Canada home. And at the Mhm. same time, alam mo yun, should you want to go into business or Mhm. to find jobs or help other people, Network. yun yung nakakatulong eh. Yun yung nakakatulong eh. Networking, sabi nga nila, di ba, your net worth is your Worth. network, Network, right? yes. Or baliktad, your network is your net worth. So Yes. so so again, after so many decades here in Canada, yun yung nakita ko na importante yung network. Not one is siyempre yung for sense of home, yung nagiging Mhm. home yung Canada, and second is yung networking for financial projects or financial gain, right? Mutual That's mutual true. benefit, right?